Magandang araw. May video tayo ngayon tungkol sa ECB Everyday Carry Bag. Ipakikita ko sa inyo ang personal kong multi-purpose bag at laman nito. Ito ang bag na pwede kong ilagay sa sasakyan ko o kaya naman ay dalhin kapag may lakad ako sa kalikasan sa loob ng isang araw. Ang bag na ito ay tumitimbang ng 5 kilo kapag puno. May nagtanong na gawin ko ang inventaryo ng laman ng bag ko. Pero pabago-bago ito depende sa lakad, tema o panahon. Kaya, bibigyan ko kayo ng ideya kung ano ang maaaring halimbawa ng ayos ng isang bag na pwedeng kunin bigla para sa isang lakad sa maghapon. Kaya ito ay isang bag na talagang maraming gamit. Ito ang gamit ko sa sasakyan ko ngayon. At pwede ko ring gamitin ang bag na ito kung magpapalipas ng gabi. Kung sakali, magiging simple lang talaga. Pero kaya kong magpalipas ng isang gabi o kahit 2 gabi, depende sa sitwasyon. Kaya, pumili ako ng maliit na bag pero sapat na komportable para sa ganitong gamit. Isa itong backpack na may strap sa baywang at strap din sa dibdib. Ganun din. Mahalaga ito para sa akin, para sa katatagan. Ang laman ng bag na ito ay magagamit ko pero pwede ring makatulong sa iba kung may nangangailangan. Mayroon akong mga gamit tulad ng mga sing-sing, survival blanket at iba pa. Tingnan na natin ang bag at dumiretso sa mahalagang bahagi. Miltech ang tatak ng bag na ito. Hindi man ito ang pinakamaganda, pero wala naman akong naging problema sa ganitong bag. Matibay ang kordura nito, pero may malaking depekto. Hindi buo ang pagbubukas sa harap. Medyo kulang iyon. Ang problema sa maliit na bag na ito ay talagang maliit ang kapasidad. Siguro mga 10 litro lang. Kaya compromise na rin ito kahit hindi ito ang ideal na bag. Camouflage din ang kulay nito. Madalas akong nasa kagubatan. Pwede rin itong maging itim depende sa tinitirhan mo. Ngayon, talakayin natin ang nilalaman. May ilang bagay dito na naipakita ko na sa ibang video. Hindi ko na palalalimin. Halimbawa, may anti-hiwa akong guwantes para sa kagubatan. Napakakapaki-pakinabang. Magkakaroon ako ng bibitak na ipakita ko na rin ito dati. Isa itong survival blanket na nagiging sleeping bag. Makakakita tayo ng lubid. Kumuha ako ng 12 metrong maliit na murat. Classic, hindi kinakalawang, na napakakapaki-pakinabang at multifunctional na kutsilyo. Ito rin, isang klasikong first aid kit. May benda, antiseptiko, at band-aid. Isang chesh. Dito, sana neck gaiter ang ginamit ko noon, pero chesh lang ang meron ako. Maraming gamit ito, pang-alikabok at pangsala ng tubig. Maraming pwedeng gawin gamit ang ganitong produkto. May fire kit ako na kompleto at hindi ko na ipapakita. Nandyan na lahat ng kailangan at iba't ibang paraan para mag-apoy. May poncho rin na sobrang kapaki-pakinabang, produkto na maraming gamit. Ang pocket boy na lagari ay napapakinabangan ko sa gubat at maraming silbi. Makikita rin natin dito ang isang waterproof na bag. Itong waterproof na bag. Interesante ito dahil mailalagay ko na agad ang buong bag sa loob nito. Kayang panatilihin ang bag sa lugar na protektado sa kahalumigmigan at ulan. Kaya isa pa itong produkto na magiging napaka-interesante lampas pa sa mga naipaliwanag ko na. Magagamit ko ito bilang unan. Maaaring magsilbing imbaka ng tubig, parang lalagyan ng tubig, at maaari rin itong makatulong sa paglutang. Kung kailangan mong tumawid sa isang ilog, kaya waterproof ang bag na ito, sobrang gaan at napakakapaki-pakinabang din. Ngayon, may parte ka sa pagkain. Dito para sa mga pangkaraniwan, kaya may mga tuwalya, may mga cereal bars, mga ganitong bagay. May dala akong asin at paminta para sumarap ang pagkain galing sa kalikasan. May dala akong lyophilized na pagkain at magaganda ang mga nasubukan kong produkto. May dala pa nga akong muesli para sa umaga, lyophilized pa rin.
Kaya marami-rami ring pagkain dito, pati siya. Ayan, meron din ako. Ilang pastillas para sa paglilinis ng tubig, pero sa tingin ko, nasa first aid kit sila. So dito, meron tayong gas canister na gagana. Kung para sa kit, ito ay para sa sabihin na natin. Kaya, meron kayo, ayan. Isang maliit na MSR na gas. Isa sa pinakamagaan sa merkado. Napaka-praktikal. At talagang epektibo pagdating sa pagiging hindi pansinin. Sa 15 metro hindi mo na maririnig. Walang kahit anong amoy na kasama. Boteng hindi kinakalawang na asero. Na pwedeng ilagay sa apoy at sa gas. Ito ay isang natitiklop na kawali na gawa sa hindi kinakalawang na asero at pwedeng gamitin sa apoy at gas. Kaya, meron kayong isang bagay na praktikal at meron din kayong kutsara-tinidor na laging kapaki-pakinabang. Ang bulsa sa harap, ngayon naman ang mga elektronikong gamit tulad ng cellphone. Kaya meron akong maliit na solar charger. Ito, napaka-interesante nito dahil ito ay charger na magagamit ko para mag-charge ng cellphone. Ang headlamp na gumagana rin gamit ang USB. Na nire-recharge gamit ang USB, kaya kasama rin ang cable nito. At ang Global Positioning System, ang Garmin, ito ay isang Oregon 700. Kaya ito ang Global Positioning System na lagi kong dala. Napaka-interesante nito, napakatumpak, nakakakuha ito ng signal mula sa mga Amerikanong satellite, pati na rin sa mga Russian satellite. Kaya naman, napakaganda talaga ng pagtanggap ng mga signal. Kahit sa tropical o makapal na gubat, maganda pa rin ang resulta at tama ang posisyon. Pwede nating kopyahin ang mapa ng lugar noong oras na yon. Kailangan ng maliit na kumpas o kompas. Pwede mo ring itong doblehin, pero dito, hindi ko ito dinoble. Pwede rin namang papel lang ang gamitin. Ayos na yon, basta marunong kang gumamit nito. Ngayon, para tapusin na itong pouch na ito. Dati, may Leiterman tayo na may kasamang stainless na pang-ipit sa gilid, yun ang medyo kulang sa Leiterman. Para sa mga etikang bagay, tinik, at mga kailangang asikasuhin, pwede rin itong ilagay sa first aid kit. At mga reflective na banda, yung mga elastic na reflective na banda na pwedeng gawing armband o pwedeng ilagay sa MOLLE system sa likod ng bag. Napakadali nitong makita, lalo na kapag tumatawid ka ng kalsada na may trapiko o kapag magkakasama kayo, kahit pa sa loob ng gubat, para madaling makita ang isa't isa gamit ang flashlight o liwanag ng buwan. Nakita na natin ngayon ang lahat ng laman ng bag na ito na dala ko ngayon sa sasakyan. May tactical bivouac module din ako. Winter module ito na sakto para sa ganitong bag. Kaya, sa susunod na video, iminumungkahi kong tingnan natin sa aktwal na lugar ang laman ng tactical bivouac na ito. At pag-uusapan natin ang mga pangunahing detalye ng paggamit nito. Kita-kits agad sa susunod na video.